Naku, magpapasukan na pala yung mga bata. Next week na pala yun. Hindi pa pala ako nakakabili ng mga gamit ng mga bata. Naku, magkano na lang ba yung pera ko dito? 7,320 pesos ang pera. Kasya pa ba to? Meron ba akong mga bayarin? Magbabudget nga muna ako. So, ang pera ko ay 7,320. Naku, katapusan na pala next week. Maghuhulog nga pala ako nun sa utang ko dun sa Bombay. Hulog ko dun ay 2,500. Naubusan nga pala kami ng gasol. Magkano na ba ang gasol ngayon? 1,200. May bigas pa ba kami doon? Ako, kunti na lang pala. Sige, ilalaan ko muna ang 500 para sa bigas. Naku, kumuha nga pala ako ng baboy nung nakarang linggo. Ngayon palang bayad nun. 2 kilo, 600. Ay, yung lipstick pala na kinuha ko ay Kumaring Osang. 300. Ay, munti ko pang makalimutan. Yung sa kuryente. Magkano ba yung kuryente namin ngayon? 780. Bali, ang gagastusin ay 5,880. 7,320 minus 5,880. So, meron na lang akong 1,440. Naku, kakasya ba tong perang to? Kay Chonami at Kukoy. Kasi ang mamahal na ng mga gamit ngayon. Ma, Oh, Chonami. di ba po pasok ka na next week? Oo, next week na. Ma, bakit wala pa po akong mga gamit sa school? Wala pa po akong notebook, papel, ballpen, mga pangkulay. Wala pa rin po akong bagong uniform, sapatos, medyas, tsaka payong. Naku anak, yun nga kasi medyo kapos na yung budget oh. Parang kulang na, hindi yata tayo makakabili ng mga gamit nyo na kumpleto ngayon. Baka naman pwede yung notebook mo nung nakaraan yun, pa rin yung gamitin mo sa ngayon. Tanggalin lang natin yung mga may sulat na. Ma, di ba? Nung nakaraan nga, hindi rin kayo bumili ng notebook ko eh. Di ba yung mga lumang notebook ko, tinanggal lang natin yung mga may sulat, tapos tinahin nyo na lang. Ang kapal nga po eh, ganyan kakapal kasi isang tahin nyo lang para daw tipid sa yarn. Anak, ganun ulit yung gawin natin. Baka pwede pa naman yung mga natira. Mama, wala na. Kunti na lang yung walang sulat. Tsaka yung makapal na notebook po, ang hirap pong sulatan ng kabila eh. Kaya isang pahina lang yung nasusulatan. Kasi anak, tingnan mo, bibilhan pa natin yung kuya kukoy mo. Tsaka, di ba sabi nyo, bibilhan nyo ako ngayong taon ng bagong bag. Yung bag mo, baka pwedeng yun ulit ang gamitin mo ngayong taon. Naman eh, nakakahiya ng gamitin yun eh. Kasi butas-butas na po eh, tsaka nakikita na po yung mga laman ng bag. Aayusin na lang uli natin anak, tatahiin ni mama. Tatahiin ni mama ng maayos. Sige na ma, bilhan mo na lang ako ng bag tsaka notebook. Anak, hindi talaga kakayanin kasi ng ating budget ngayon eh. Wala na oh. Paubos na. Dami nating bayarin ngayon eh. Ima naman. Sige anak, titingnan natin kung makakahiram ang papa mo ng pera sa mga kamag-anak natin. Kapag nakahiram sa mga susunod na araw, bibili na lang tayo ng mga ilang gamit mo, tsaka yung bag mo. Basta ma, bibilhan mo ako baka mamaya. Sabi mo lang yan eh. Pero hindi natin pwedeng mabili na anak yung uniform, tsaka sapatos ha. Pagtyagaan mo na muna anak yung uniform mo nung nakaraang taon at saka yung sapatos mo, medyas, tsaka ilang gamit kasi kulang talaga tayo sa budget anak eh. Tiis-tiis muna. Kahit yung lumang uniform ko yun pa rin at saka yung sapatos kong nakatawa na okay rin lang. Basta meron akong bagong bag at saka mga notebook. Sige anak, huwag kang mag-alala kapag nakahiram ang papa mo, bibili tayo. Baka mamaya sabi mo lang yan eh. Kakalimutan mo na naman yan. Oo, sige, bibili tayo anak. Sige ma, basta sabi mo yan na next week na yung pasukan. Naku, ang hirap talagang mag-budget kapag maliit lang na halaga. Utang sa Bombay. Magtago na lang kaya muna ako kapag dumating ang Bombay.
Isasara ko muna yung bintana at pintuan